Saudi Arabia, naghahanda na. Gagastos ng halos 3 bilyong dolyares ang kaharian upang protektahan ang kanilang nasasakupan. Kasama sa mga bibilhin ay ang makabagong GMLRS Guided Rocket Systems, Long-Range ATACMS Missiles at libo-libong Advanced Precision Kill Weapon Systems. Isa ang KSA sa mga bansang may pinakamalaking pondo pagdating sa militar kahit noon pa. Pero ngayong taong 2025, tila nag-iimbak ito ng sangkaterbang pasabog. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na may alamang mga taga-Saudi hinggil sa malagim na kahihinatnan ng nuclear deal ng Amerika at ng Iran. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Ilang araw na lamang at malalaman na ng buong mundo kung pumayag ang Iran sa nuclear deal ngayong 2025. Kalakip sa kasunduan ay tatanggalin ng Amerika ang mga sanctions na ibinagsak nila sa Iran kung papayag ito sa mga kondisyon ng alyansa. Kasama dito ang hindi pagpatuloy sa pagpapagawa ng bomba nuklear, pagwasak sa mga pasilidad na nagpupuro ng uranium, at pagtapon sa mga elemento at anumang sangkap na ginamit para makagawa ng bomba. Kung magkakasundo ang dalawa bago matapos itong linggo, mawawala ang mabigat na problema ng mga taga-kanluran. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Marami ang nagsasabi na ang sandata nuklear ay ang makapagsisiguro na hindi matatalo ang Axis of Resistance at hindi mapapataob ang pamunuan ni Ayatollah Ali Khomeini. Kumbaga, ang bomba nuklear ay ang dugo sa ugat ng Islamic Republic. Habang abala ang balitaan sa tariff war sa pagitan ng Estados Unidos at China sa labanan ng Ukraine at Russia, mukhang nakaligtaan ng marami na kung hindi matutupad ang nuclear deal ng Amerika at Iran, sasabog ang isang malaking digmaan sa gitnang silangan. Sa makatuwid, ayon sa Newsweek ngayon lang 15 ng Abril 2025, kita sa satellite ang aircraft carrier strike group na Carl Vinson kasama ng aircraft carrier USS Harry Truman sa Arabian Sea. Ito yung karagatan sa ibaba mismo ng Iran na malapit lang sa Gulf of Oman. Ipinakita sa X ang satellite images ng mga barkong panlaban ng carrier strike group sa dagat. Ang plano ay, kung hindi magtatagumpay ang nuclear deal, bibirahin nila ang Iran. Sinabi sa Al Jazeera, 16 ng Abril, na kumpirmado na ang susunod na nuclear deal ay sa darating na Sabado at magaganap ito sa Roma. Mamamagitan ang Foreign Minister ng Oman Sultanate sa masinsinang usapan ng dalawang bansa. Ilang beses nang sinabi ni Donald Trump na hindi maaaring magkaroon ng sandata nuklear ang Iran. Pinahayag na rin ito ng US Defense Secretary na kailangan magtagumpay ang nuclear deal na ihinto ng Islamic Republic ang paggawa nila ng bomba. Inulat ng Ynet News ang isang nakababahalang balita bago matapos ang buwan ng Marso na makakamit ng Iran ng isang nuclear breakthrough sa loob lang ng isang linggo. Kapag sinabing nuclear breakthrough, ibig sabihin ay mapupuro na nito ang kanilang uranium para makapagsimula na sila na gumawa ng nuclear warheads. Ito ay noon pang isang buwan. Kaya naman minamadali na ng Amerika ang nuclear deal para hindi ito matuloy. Pero may isang malaking problema. Inulat ng Reuters ngayon lang 17 ng Abril na sinabi ng Iran na ang pagpuro nila sa uranium ay non-negotiable. Sa madaling sabi, hindi sila titigil.
Ang pagmamatigas ng Iran ay magiging hadlang sa tagumpay ng nuclear deal at alam ito ng Estados Unidos. Dahil kung walang bomba nuklear ang Iran, siguradong itataob ng alyansa sa pangunguna ng US ang pamunuan ni Ayatollah Khomeini. Lalo pat halos na pornada na ang dalawang galamay ng Axis of Resistance, ang Hamas at Hezbollah. Kaya naman yung dalawang carrier strike groups ng Amerika ay nakapwesto na sa ibaba ng Iran. Subalit hindi lamang ang alyansa ang naghahanda sa magaganap, pati din ang Saudi Arabia. Kung magpapang-abot ang US at Iran, lalong magiging banta ang mga rebelde sa Yemen. Walang duda na madadamay ang Saudi dahil mortal na kalaban ng KSA ang mga Houthi. Kung pagmamasdan ng mapa, ang kaharian ay napapagitna ng Iran at Yemen. Siguradong sa oras ng labanan, hindi ito matatahimik. Tila alam ng Saudi na namimiligro sila kung magkakaroon ng sandata nuklear ang Iran. Sa isang panayam ng Fox News sa prinsipe ng Saudi na si Mohammed bin Salman, pinahayag nito ang kanyang ikinababahala. Heto ang sabi niya. When we are concerned of any country getting a nuclear weapon, that's a bad move, and you don't need to get a nuclear weapon because you cannot use it. Even if Iran gets a nuclear weapon, any country use a nuclear weapon, that means they are having a war with the rest of the world. The world cannot see another Hiroshima. If the world see 100,000 people dead, that means you are in a war with the rest of the world. So it's a useless effort to reach a nuclear weapon because you cannot use it. If you use it. Tinanong ito ng reporter na kung makakakuha ng bomba nuklear ang Iran. Ang sagot ni MBS ay, if they get one, we have to get one for security reason, for balancing power. Malinaw ang pahayag ng Saudi Royal na hindi nararapat na magkaroon ng sandata nuklear ang Iran dahil makakalaban ito ang buong mundo. Binanggit din niya ang naganap sa Hiroshima noong pangalawang digmaan. Alam nito ang masaklap na kasaysayan. Sinabi rin na kung makakahawak ng nuclear bomb ang Iran, dapat meron din ang Saudi Arabia. Kita ni MBS ang kahihinatnan ng kanilang kaharian kung magtatagumpay si Ayatollah Khomeini. Bukod dyan, mas lalakas ang loob ng mga Houthis na atakihin ng alyansa, pati ang Saudi. Malaking peligro ito, hindi lamang sa KSA, pati sa buong gitnang silangan. Kung kaya bago pa man ang nuclear deal ng Estados Unidos at ng Iran, tila pinaghahandaan na ng Saudi ang posibleng mangyayari. Sa makatuwid, inaprubahan ng US State Department ang pagbebenta ng sangkatutak na precision-guided weapons para sa Saudi. Pumayag ang State Department ng Estados Unidos at pamunuan ng Saudi Arabia sa isang kasunduan na nagkakahalaga ng $2.8 bilyong, kung saan magbibigay ang US ng tulong at mga sandata. Ayon sa departamento, ang kanilang ugnayan ay para palaksin ang kakayahang militar ng Saudi Arabia. Binanggit din na bibigyan nila ng suporta at training ang Royal Saudi Air Force sa pagpapaandar ng C-130 transport vehicle, ng E-3 surveillance planes at mga Bell helicopters. Sinabi sa Al Arabiya noong ika-4 ng Abril 2025 na magtutungo ang pamunuang militar ng Amerika sa Saudi upang pag-usapan ang ugnayan ng dalawa. Sinabi na pinaririingan ng Washington ang kanilang pangako sa seguridad ng Saudi Arabia. Kasama din sa pag-uusapan ay ang pagpapahinto sa Iran na makagawa ng bomba nuklear at pagsupil sa mga ginagawa ng rebelding Houthis. Hinulat sa ASD News na kasama sa matatanggap ng Saudi ay 2,000 advanced precision kill weapon systems. Ito ay mga pasabog na laser-guided, kaya pinpoint sa pool ang tinatarget. Bukod pa dyan,
ay yung inaprobahang pagbenta noong isang taon sa mga makabagong GMLRS guided rocket systems at sa long-range ATACMS missiles na ginamit ng Ukraine laban sa Russia. Ngayong buwan ng Abril, ang ugnayan ng Amerika at KSA ay lalong pinagtitibay ng dalawa. Noon lang isang linggo, ibinalita ulit sa Al Arabiya na nagpulong muli ang dalawang bansa upang pag-usapan kung papaano nila palalakasin ang suporta militar ng isa't isa. Siguradong kasama ulit sa usapan ang peligrong dulot ng Iran at ng Houthi sa rehiyon. Kung paano nila paghahandaan ang magaganap matapos ang nuclear deal ngayong buwan ng Abril. Anong aral ang mapupulot dito? Ang paghahanda ng Saudi Arabia ay pangitain na mukhang hindi magtatagumpay ang kasunduan sa pagitan ng Iran at ng Amerika. Bagamat hindi pa man din tapos ang usapan, ay tila alam na ng KSA na hindi makikipagkasundo ang Iran kahit ano pa ang mangyari. Pipilitin itong makagawa ng sandata nuklear upang masiguro na ang pamunuan ng Islamic Republic ay mananatili sa posisyon. Lalo pat sinabi ng Iran na ito ay non-negotiable. Siguro sa hinaharap malalaman natin ang patutunguhan ng nakababahalang usapan. Ano't ano pa man, kung magkakaganon ay hindi lamang ang Saudi ang dapat maganda, dapat buong mundo. Hindi ba't ang sabi, by failing to prepare, you are preparing to fail. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.